Sa isang di sinasadyang pagbahing nataas ang palda ng lahat ng babae sa buong syudad. Nagpitik lang ako ng kulangot, at nagdala na ito ng matinding kapahamakan sa isang buong bansa. Dahil lang bumili ako ng isang second-hand na glass terrarium. At sa loob nito ay may isang munting mundo. Ang mga siksikang itim na tuldok sa loob ay hindi mga langgam, kundi mga maliliit na taong nabubuhay. At itinuring nila akong isang Diyos na kayang magdala ng biyaya. Sa sandaling ito, 10,000 maliliit na tao ang nakaluhod sa harap ng isang altar. Itinaas ng emperador ng maliliit na tao ang kanyang 2 kamay sa kalangitan. Oh, kalangitan! 3 taon nang may matinding tagtuyot sa dakilang tiyan, at laganap ang tagutom sa buong lupain. Nagpapalitan na ng mga anak ang aking mga mamamayan para may makain. Kung itinakda na ng langit ang aming katapusan, pakiusap, ipataw nyo ang parusa sa akin na lang, si Zhao Zuan. Huwag nyo nang pahirapan pa ang mga mamamayan ng aking dakilang tiyan. Ang mahina niyang boses ay umabot sa aking pandinig. Nagkataon namang kumakain ako ng almusal, kaya pumulot ako ng isang maliit na piraso ng biskwit, at maingat na inilagay sa tabi ng altar. Pagkatapos, agad kong kinuha ang aking magnifying glass para pagmasdan ang reaksyon ng maliliit na tao. Nakita ko sa kaharian ng dakilang tiyan na gawa sa putik. Si Zhao Zuan ay manhid na nakaluhod sa harap ng altar. Sa likod niya, ang buong korte ay nag-iiyakan. At sa sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Nagtatakang tumingala si Zhao Zuan. At nakita niya ang 2 higanteng daliri, na parang mga halijing abot langit, na humahawi sa mga ulap. Kasunod noon, isang bulalakaw na may kakaibang bango ang bumagsak na may malakas na kalabog. At tumama sa tabi ng altar. Niyanig nito ng malakas ang buong kabisera. Sa sobrang takot, napasubsob sa lupa si Zhao Zuan. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, isang nakakatakam na amoy ang biglang bumalot sa buong syudad. Isang sundalong galit sa gutom ang tumaga ng isang piraso ng biskwit gamit ang kanyang espada. At direktang nilunok ito. Sa sumunod na sandali, napatalon sa tuwa ang sundalo. Kamahalan, ito po ay pagkaing nakakain. Napakasarap. Pakiramdam ko, walang katapusan ang lakas ko. Nang marinig ito, hindi na inalintana ni Zhao Zuan ang kanyang dangal bilang emperador. Damamba siya sa mga durog na biskwit at nagsimulang ngat-ngatin ang mga ito. Agad na napuno ng matamis na enerhiya ang buo niyang katawan. Pagkaing hulog ng langit, isa itong himala. Nagpakita ang tunay na Diyos. Biglang lumuhad si Zhao Zuan sa lupa. 3 beses niyang buong lakas na inuntog ang ulo niya. Ang ika-9 na henerasyon ng emperador ng dakilang tiyan, si Zhao Zuan, ay nagpapasalamat sa dakilang bathala sa pagkakaloob ng banal na pagkain. Nagpapasalamat po sa pagliligtas sa aming buhay, o dakilang Diyos. Nang makita ito, libu-libong mamamayan ang sabay-sabay ding nagsiyukod na parang mga baliw. Kasabay nito, may narinig akong isang malamig na boses makina sa aking isipan. Na-detect na ang host ay may interaksyon sa miniature na dinastiyang Chen. Matagumpay na nabind ang Dimension Reduction Creation System. Kasalukuyang pagkakakilanlan ng host, dakilang bathala. Tungkulin, magpakain at makialam sa dinastiyang Chen. Makakuha ng Divine Grace Points. Ang Divine Grace Points ay maaaring ipagpalit sa mga advanced na blueprint at profesional na kasanayan. Ang kasalukuyang kapalaran ng dinastiyang Chen ay nasa bingit ng panganib. 3 taon ng tagtuyot, at napapaligiran ng mga kaaway. Tinitigan ko ang natitirang kalahating piraso ng biskwit sa kamay ko. Hindi ko mapigilan ang pagngisi. Bumili ako ng banga sa halagang 50 pesos. At may kasama pang isang grupo ng mga mamamayan na tinatawag akong Diyos. May mas sasaya pa ba sa pagiging isang manlilikha? Tiningnan ko ang maliliit na tao sa loob ng banga na kumakain hanggang sa manlabo ang kanilang mga mata. Kung puro yan lang ang kakainin nila, baka mamatay sila sa pagkasamid. Kaya kumuha ako ng isang takip ng bote ng mineral water. Itinapat ko ito sa isang tuyong ilog at ibinuhos. Sa sandaling iyon, ang mga mamamayan ng dakilang Chen ay naghahati-hati sa banal na pagkain. Biglang may isang taong nagturo sa kalangitan. Ang ilog ng langit. Nagpaulan ng Panginoon. Lahat ng maliliit na tao ay tumingin sa direksyon na kanyang itinuro. Nakita nila ang isang dambuhalang pulang bilog na unti-unting tumagilid. Isang napakalinaw na talon ang bumuhos mula sa kalangitan. Agad na napuno ng tubig ang ilog. Nang makita ito, lahat ng mamamayan ng dakilang Chen ay nagsitalon sa ilog at nagpakalunod sa pag-inom. Ang tubig na ito matamis, at wala man lang kahit kititing na putik, para sa mga sinaunang tao na sanay lamang uminom ng mapait na tubig mula sa balon. Ang mineral water ay walang pinagkaiba sa nectar ng mga Diyos. Tuwang-tuwang sinalok ni Zhao Zuan ang malinaw na tubig mula sa ilog. Hindi sila pinabayaan ng dakilang lumikha, maliligtas na ang Dachen. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang system prompt. Ang tagapaglikha ay nagbaba ng ulan ng biyaya. Tumaas ang katapatan ng mga mamamayan ng Dachen.
Nakakuha ng 500 Divine Grace Points. Tuwang-tuwa kong pinunasan ang aking mga kamay. Napakadali namang kumita ng Divine Grace Points. Noong handa na akong pag-aralan ang System Store, napansin kong may usok ng digmaan na tumataas sa loob ng Eco Tank. Agad akong dumungaw sa gilid ng tangke para tingnan. Isang malaking hukbo na kulay itim sa dami ang sumusugod patungo sa Dachshund. Nakasakay sila sa mga kakaibang hayop na parang pulges. Sa bawat lugar na kanilang daanan, walang itinitirang buhay sa mga nayon ng Dachshund. Muli akong tumingin sa kabisera. Ang general na nagbabantay sa pader ng Dachshund ay lumuhad sa harap ni Zhao Zuan. Kamahalan, 30,000 mandirigma ng Northern Wolf Clan ang sumasalakay sa ating hangganan. Nalipol na po ang buong hukbo sa hangganan. Ang mga Wolf Rider ay 10 milya na lang ang layo mula sa lungsod. Wala na po tayong pag-asang manalo. Ang mga mamamayan ng Dachshund, na kani-kanina lang ay nagbubunyi, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Nawawalan ng pag-asang tiningnan ni Zhao Zuan ang mga mangangabayo sa malayo. Ang mga Wolf Rider ay kilala sa kanilang kalupitan. Kapag nasakop nila ang lungsod, tiyak na papaslangin nila ang lahat sa loob ng 10 araw. At ang Dachshund ay maglalaho na sa mapa. Utos sa buong hukbo, ipagtanggol ang kabisera hanggang kamatayan. Kahit pa maubos tayong lahat, hinding-hindi natin hahayaang makatapak ang mga barbaro sa ating lupain. Sa mga sandaling iyon, narating na ng hukbo ng Wolf Clan ang paanan ng pader ng lungsod. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Khan ng Wolf Clan. Makinig, mga mandirigma, humanda kayong pumatay. Nang makita ko ang eksenang iyon, dumampot ako ng isang mahabang tiyanik. Ang lakas ng loob ninyong galawin ang teritoryo ko. Mukhang nagpapakamatay na talaga kayo. Pagkasabi niyon, ginamit ko ang tiyanik, at saktong-saktong pinabagsak sa bakanteng lupa sa harap ng hukbo ng Wolf Clan. Sa isang iglap, bamuka sa lupa ang isang malalim na bitak. Hindi mabilang na mga sundalo ng Wolf Clan ang nahulog dito. Wala pang 10 segundo, ang dating mabagsik na hukbo ng 30,000 ay kalahati na ang nasawi. Napatingala sa takot ang Khan ng Wolf Tribe. Anong klaseng halimaw ba to? Sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, natulala si Zhao Zuan habang pinapanood ang lahat. Isang Diyos. Ito ang parusa ng kataas-taasang Diyos na si Hao Tian. Habang sinasabi ito, buong pananabik niyang itinaas ang kanyang espada. Mga mandirigma ng Dachshund. Pinoprotektahan tayo ng kataas-taasang Diyos na si Hao Tian. Lumabas ng lungsod at lipulin ang kaaway. Dala ng nag-aalab na diwa, sumugod palabas ng tarangkahan ang hukbo ng Dachshund. Walang habas nilang pinagtataga ang mga natitirang sundalo ng Wolf Tribe na nasaraan na ng loob. Pagkatapos magbalik ni Zhao Zuan at ng kanyang hukbo dala ang malaking tagumpay. Kasunod nito ay ang pagtunog ng system notification. Tinalo ng host ang malaking hukbo ng Wolf Tribe. Iniligtas ang Dachshund sa kapahamakan. Nakatanggap ng Divine Grace value na 2,000. Binabati kita, host, nakuha mo ang blueprint para sa paggawa ng Zug Repeating Crossbow. Nais mo bang gamitin ito kay Zhao Zuan? Hindi ako nagatubiling i-click ang confirm. Ang blueprint ay naging isang sinag ng liwanag na pumasok sa isipan ni Zhao Zuan. Matapos matanggap ang kaalaman, agad na pinangunahan ni Zhao Zuan ang lahat ng opisyal sa pagluhod at pagsamba. Maraming salamat, kataas-taasang Diyos na si Hao Tian, sa iyong pagpapala. Ligtas na ang Dachshund. Tumango ako, kontento sa nakita. Simula pa lang to, tutal maglalaro na rin lang tayo. Gagawin kong pinakamalakas na imperyo ang Dachshund. Isang buwan ang lumipas sa isang iglap para sa dinastiyang Dachshund. Pero sa aking paningin, ilang oras lang ang nakalipas. Para sa mga maliliit na tao sa loob ng Eco Tank, ang isang buwan na ito ay isang panahon ng mga himalang yumanig sa kanilang mundo. Gumastos ako ng 2,000 puntos para bilhin ang mga blueprint ng water wheel at pataba. At ipinasa ang lahat ng kaalaman sa emperador na si Zhao Zuan. Hindi lang yan, hinati ko rin ang isang butil ng bigas sa napakaraming maliliit na piraso. At itinanim sa mga lupain ng Dachshund. Para sa mga mamamayan ng Dachshund, iyon ay isang banal na binhi ng palay na mas malaki pa sa gilingang bato. Muling nanariwa at nabuhay ang mga tuyot na lupa sa labas ng kabisera. Ang balita na ang kabisera ng Dachshund ay may basbas ng Diyos ay mabilis na kumalat sa buong lupain. Ngunit ang 3 makapangyarihang teritoryo na may sariling hukbo ay hindi nagpunta sa kabisera para magbigay pugay. Sa halip, namula pa ang mga mata niya. Agad na nagkasundo ang 3 pinuno ng garrison. Nakabuo sila ng 150,000 rebeldeng sundalo. Gamit ang bandera ng pagpuksa sa kasamaan. Direkta nilang sinakop ang 3 pinakamayamang probinsya sa timog ng Jiangnan. At umasa sila sa natural na tanggulan ng lungsod ng Linjiang, na siyang mahigpit na sumakal sa ugat ng buhay ng dakilang Chen. Nagtayo pa ang pinuno ng mga rebelde ng isang karatulang gawa sa kahoy sa pader ng lungsod.
Nakasulat dito gamit ang dugo ng aso ang mga salitang lumalapastangan sa mga Diyos. Ginawa niya ito para palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan. Sa loob ng lungsod ng Linjiang, ang pinuno ng mga rebelde ay nagiinuman at nagsasaya sa kanyang mansyon. May kondonggan siyang magandang babae. Anong kwentang Diyos na hautian yan? Kung matapang talaga siya, patamaan niya ng kidlat itong lungsod ng Linjiang ko. Itong pader ko. Kahit kidlat mula sa langit, hindi to kayang wasakin. Nang marinig ko yun, napangisi ako ng malamig. Ako pa talaga ang minura niya, ha? Gusto mong magtago sa lungga mo, di ba? Humanda ka sakin. Naghalungkat ako sa isang drawer. At kumuha ng ilang holen na nilalaro ko noong bata pa ako. Naglagay ako ng isang holen sa daliri ko. Inasinta ko ang lungsod ng Linjiang at marahan itong pinitik. Sa sumunod na segundo, diretsyong tinagos ng holen ang pangunahing tarangkahan ng lungsod ng Linjiang. At pinatay nito ang napakaraming rebeldeng sundalo. Naramdaman ng pinuno ng mga rebelde ang isang malakas na pagyanig. Nagkandara pa siyang tumakbo papunta sa Peisyo. Anong bagay yon? Hindi kaya totoong may kidlat mula sa langit. Nang makita ko yun, napangisi ako ng nakakaloko. Mukhang hindi pa rin kumukupas ang galing ko sa pag-asinta, ha? Pero hindi pa to tapos. Sunod, pinakawalan ko isa-isa ang mga holen sa kamay ko. Binomba ng bawat holen ang lungsod ng Linjiang. Sa isang iglap, dinurog nito ang mga pader ng lungsod hanggang sa maging pulbos. Ang malakas na shockwave ay nagpagiba pa sa lahat ng mga gusali sa paligid. Ni hindi man lang nakasigaw ang mga rebelde bago sila namatay. Sa loob lang ng isang minuto. Ang sinasabing hindi magigibang lungsod ng Linjiang ay naging mga guho na lang. Nang makita ni Zhao Zuan ang eksenang iyon mula sa malayo, baliw na baliw siyang nagpatira pa sa akin. Ang kanyang paggalang at takot ay umabot sa sukdulan model. Sa mga oras na ito, muling tumunog ang system prompt. Ang host ay nagpakita ng banal na kapangyarihan. Nakumpleto ng dagan ang pag-iisa ng buong mundo. Nakakuha ng karagdagang 8,000 Divine Grace Points. Naabot na ang mga kondisyon para sa pag-angat ng antas ng sibilisasyon ng dagan. Na-unlock ang blueprint para sa panimulang pagpapanday ng bakal. Formula ng pulbura. Nakangiti kong pinulot pabalik ang holen. Tapos na ang panahon ng mga patalim. Ngayon naman, hayaan nating maranasan ng dagan ang sining ng pagsabog. Matapos mapatahimik ang tatlong malalaking basalyo, naranasan ng dinastiyang dagan ang isang kasaganahang hindi pa kailanman nakikita. Sa tulong ng pagpapanday ng bakal at pulbura na itinuro ko, ang mga unang kanyan ay itinulak na paakyat sa mga pader ng lungsod. Opisyal nang pumasok ang dagan sa panahon ng mga baril at kanyan. Ang pag-angat ng isang sibilisasyon ay madalas na may kasamang ambisyon sa kapangyarihan. Isang araw, dahil wala akong magawa, kinuha ko ang magnifying glass para siyasatin ang aking teritoryo. Nang madaanan ng tingin ko ang imbakan ng pulbura ng Ministry ng Digmaan sa kabisera. May natuklasan akong ilang mga taong palihim na kumikilos. Kinuha ko ang magnifying glass para tingnang mabuti. Sila pala ang punong ministro ng dagan na si Lin Yuan at ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Itinuro ni Lin Yuan ang isang tumpok ng pulbura. Ngayong hapon, susubukan ng Crown Prince na iputok ang bagong kanyan. Palitan niyo ang lahat ng dekalidad na palburang ito ng basang upos ng karbon. At pagkatapos, punuin niyo ng mga pinong bakal ang loob ng kanyan na para sa Crown Prince. Nang marinig ito, nanginig ang buong katawan ng kanyang mga tauhan. Punong ministro, kapag sumabog po yan habang pinapuputok, madudurog po ang buong katawan ng kamahalan, ang Crown Prince. Suminghal ng malamig si Lin Yuan. Tama lang na maduraj ang katawan niya. Nahuhumaling na ang kamahalan sa sinasabi niyang Diyos. Ipinasa na niya ang lahat ng kapangyarihan sa buong lupain sa Crown Prince. Kapag namatay na ang Crown Prince, sasamantalahin ko ang gulo para mag-aklas. Ang lupain ito ng dagan. Bakit hindi pwedeng pamunuan ng angkan ng mga Lin? Nang marinig ko yun, napatawa na lang ako ng mapang-asar. Nag-aaway para sa trono sa harap mismo ng inyong tagapaglikha. Akala nyo ba talaga bulag ako? Para harapin ang mga hamak na taong to. Tinatamad pa nga akong gumamit ng pisikal na paraan. Sa isang kumpas lang ng isip ko, pinaga niya ang divine broadcast function ng system. Kasunod nito, umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong kalangitan ng kabisera ng Dachen. Ang punong ministro na si Lin Yuan ay nagtatago sa ilalim ng lupang imbakan ng pulbura. Nagtatangka siyang sirain ang mga kanyan at paslangin ang prinsipeng tagapagmana. Dakpin siya kaagad, at huwag na huwag kayong magkakamali.